Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong pagkastigo ng mga mambabatas sa kapwa nila mambabatas. At ganun din po, ano po ang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. tungkol po dyan sa ICC at anong po ang magiging aksyon ng mga kapulisan just in case, no? Mag-take effect itong ICC o the International Criminal Court. So, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating mga live stream at video premiere. And special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganun din po, labis po tayong nagpapasalamat sa mga kasamahan natin, no, na hindi bumibitaw sa ating mumunting channel, yung patuloy na sumusuporta po, no. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration. So unahin natin mga kababayan, ito pong isang mambabatas na kinastigo ng kapwa niya magbabatas pagdating po sa pagmamahal sa bayan at yung pagiging bias po nila, no? Na halata naman na nagsasabi sila na sila lang ang may pagmamahal sa bayan, pero ang totoo po, hindi po nila mahal ang bayan. Ang tanging mahal nila ay ang sarili nila at ang pamilyang ito. No, paano po natin nasabi yan? Kasi kinastigo po siya ng mga kapwa niya mambabatas during that 11th session o 11th episode ng Quadcom hearing noong November 13. No, diyan po sa HOR. So dito po sa balita ng ABS-CBN, no, umatin po ito. Itong mambabatas na to, no, doon lang po nakita. Sa hinaba-haba, sa dinami-dami ng episode na ng Quadcom hearing, doon lang po ito nagpakita na kung saan dumating doon ang dati nilang presidenteng si Digong at yung VP nilang pusit na si Sara Tamilmil Duterte. Nagpakita po doon. Yun lang. At nagbigay pa ng kanyang statement na kung saan pinapaalam niya na parang sila lang po ang may monopolyo ng pagmamahal sa bayan. Kinakastigo pa nila yung mga iba po nilang mga mambabatas na di umano nagpaparinig na mga kasapi o sumusuporta sa mga insurgents. Binira po siya. Pero basahin po natin dito sa ulat ng ABS-CBN News, no, sa kanilang official website. Veteran lawmakers school Duterte Youths Cardema. Biruin mo, party list mo, Duterte Youth. Ibig sabihin, ang pagsisilbihan mo ay ang Duterte. Ano ba ang bilang nitong youth na ito? Duterteng kabataan lang? So exclusive kayo sa Duterte? Yung inyong pagkikis sa brown starfish ng mga Duterte? Ganyan? So ibig sabihin, bias na kayo. Ibig sabihin, may kinikilingan kayo. Ibig sabihin, kahit na anong gawing kasamaan ng mga Duterte, ang sa inyo, tama pa rin yung ginagawa nila. Na? Tulad na lang nung mga sinabi na nga ni Digong, ganun pa rin kayo. Si Sara Duterteng pusit, hindi makapagdepensa sa kanyang budget at papano niya nilustay ang kanyang budget. So okay lang sa inyo. Diba? Pero pag hindi na Duterte yan, ngaw-ngaw kayo. No, sasabihin nyo, hindi mo pera yan. Ganon. So anong kwentang party list kayo? Pang Duterte lang. Di po ba? Ito po. Veteran lawmakers reprimanded neophyte lawmaker Drixie May Cardema on Wednesday after she criticized some of her colleagues. Biruin mo, umupo lang siya dun. Yun lang. Ilang oras lang siya nandoon. Kinriticize niya pa yung mga kapwa niya mambabatas and praise at nilagay sa
tuktok ng tagumpay ang dati niyang presidenteng Duterte at busy pusit na presidente? Ito po sabi niya. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016, ang kanyang anak busy Presidente Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Ayun po ang pauna niya. So dito na lang mga kababayan singing hallelujah, if I may borrow that from attorney si Espiritu. Singing hallelujah, itong kardema na ito na walang alam gawin kundi sumalsal sa mga Duterte. Di po ba? Biruin mo, most voted, siyempre naloko niyang sambayan ng Pilipino Sino bang karamihang bumoto kay Duterte? Wala namang Duterte diehard supporter noong 2016. Kailan lang kayo nakilala Diyan lang nga lang kayo sa Davao City. Sino? Di mga Marcos loyalist and supporter dahil inawitan ni Amy Marcos. Wag na kayo magkaila. Pasalamat siya dahil si Madam Miriam may sakit. Pero kung hindi si Madam Miriam, may tulog siya kay Madam Miriam. At ang kanyang anak na vice presidente, granting. Ganun pa rin. Hakot pa rin ng Marcos supporters and followers and loyalists yan. Tapos ipagmamalaki mo sa amin, so anong yan? Anong bilang yan? Most voted. But what have they done? Anong magandang naigawa nila ngayon? Ngayon, ang daming patayan. Ngayon, tignan mo, ang dami palang namatay sa drug on war ni Digong. EJK yun. Ang usapan nyo dyan, sa committee na yan, ay EJK. Hindi dito usapan ng boto. Ang usapan dito ay yung mga kababayan mong napatay sa war on drugs na kung saan merong extrajudicial killing. Hindi kasama dito yung mga biktima na legit na biktima ng mga droga. Yung mga nalulung sa droga, pumatay ng rape o anong klaseng krimen ang nagawa dahil sa droga. Hindi yun. Ang usapan dito ay yung extrajudicial killing na ginawa ng mga kapulisan. Hindi gawa ng droga. Gaga. Di ba? Ito pa, I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurog nila sa mga kriminal, durugista at MPA na terorista, kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Hindi po. Hindi po yan ang sentimiento ng mayoryang Pilipino. Kayo lang mga Duterte, ulalo ang may sentimiento niyan. Ang gusto namin panagutin niyang mga yan, hindi yung sa dulo ng inyong mga loaded barrel gun. Hindi. Holistic approach yan ang approach ng Pangulong Marcos. Kapwa mo Pilipino yan. Panagutin nyo sa batas, pahirapan ninyo. Ganon. Pahirapan sa pamamagitan ng pagkukulong sa kanila. Pahirapan para mawala yung mga epekto ng kasamaan. Kung addict yan, i-rehab. Ganon. Hindi yung kalagang pang. Tapos hihikayatin pang manlaban. Para pang. Ganon ba, Cardema? Isa ka rin palang killer. Ganon ba? Tatanong lang. Di ba? Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana isinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Oo, nandyan na tayo. Pero the problem with you is that hindi ka nag-file ng resolusyon. Alam mo pala itong pinagsasabi mo. Di ba? Iniisip mo, hindi patas yan? Ba't hindi ka nag-file ng resolution? Bakit hindi ka umaten? Ika-11 na kung kailan lang dumating yung mag-amang Duterte, doon ka aaten? Sino ang bias ngayon? Tapos pupulaan mo itong mga mambabatas? Ay, hindi tama yun. Ngayon ka lang nagpakita dyan sa hearing na yan, tapos ganyan pang sasabihin mo. Sinasabi mong hindi patas ang hearing dahil wala yung mga biniktima ng mga adik, mga durugista. Kasalanan ba nila yan? Ang mga lumalapit ay yung mga biktima ng EJK, ng war on drugs ni Digong. Kung sakali man itong mga sinasabi mo ay mga nabiktima sila, di ba dapat may korte na? May korte na Kung nahuli na yung durugista, ayun na. Ikorte mo na. Etong mga to, wala pa sa korte. Dinidinig pa lang. Naghahanap pa ng mga tunay na ebidensya. Yung sinasabi niya, pag nahuli yung suspect, ayun na yun.
Panagutin nyo sa batas. Huwag nyong i-EJK. O, nasaan yon? Bakit hindi rin lumapit yung mga biktima ng mga durugista, ng mga addict, ng mga drug lords? Diyan sa mga mambabatas, nilapitan ka sana. So tama po sila eh. Bakit hindi ka gumawa ng resolusyon? Ang tagal-tagal na ng hearing na yan, inabot na sila ng 11. Inaabot ng madaling araw natatapos pero ikaw ano ginagawa mo? Di po ba? Oh, ayan ang sabi niya. In one part of her manifestation, Cardema made a bold criticism of her colleagues in the House and some invited resource person of the Quad which was investigating experts. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority nga po dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte peace pa noong buong 6 na taon. Ayan, talagang tinira niya po. And lastly, sa mga kongresta na kaalyado ng MPA, nako, yun na naman, na MPA na naman. So nagpalakpakan po nung natapos siya, palakpakan. O ayan, nag-upload. Ngayon, nagalit si Barbers, hindi ka tanggap-tanggap. Ha? Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maari ba? Wala hong bastusan dito. O, ayan. Nagalit po. No? Itong mga tarantado tong mga supporters ni Duterte. So pinapalakpakan nila yung pagpatay sa mga kapwa nila Pilipino. Yung sinasabi ni Cardema na dapat yung mga biktima ng durugista, mga drug lords ay pumunta rin, imbitahan. Eh bakit hindi mo imbitahan? Ba't hindi ka magkusa? Bakit hindi sila magkusa? Bakit? Sa akin pong opinion, kung nahuli man yung gumawa ng krimen na yon doon sa ating kababayan tulad ng na-rape, na hold up, nahuli na. O di kaya nadedo na ng pulis. O, ano pang irereklamo? Sino pang papanagutin? Kung natumba na ng pulis yung kriminal, yung suspect. Ngayon, kung nabuhay, o di ba may kaso na? So bakit kailangan pang pumunta dun sa hearing? Ano ba inaalam sa hearing? The extrajudicial killing of the authorities ng mga pulis. Yung mga pinatay nila, karamihan ay mga inosente. Akala lang nila suspect sa drugs. Drug lord, addict, pusher, hindi pala. Minsan nakaganon na. O tulad ng sinasabing si Kian, nagmamakaawa, binaril pa rin. Bakit? Kasi sa reward eh. Yun ang hindi mo naintindihan. Ano ang sabi sa kanya mga kababayan? Ang unang pumalag si Congressman Acop. Ha? He is already fuming. Galit si Kong Acop, pero galit na mabait pa rin. Ito, sabi ni Kong Acop, I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya, o ayan, gaga. Ako, I given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6976 was enacted. The statement of my colleague betrays her ignorance. Ayan. Ibig sabihin, ibinenta ka ng katangahan mo. Ibinenta ka ng kabobohan mo. Ibinenta ka ng wala kang kaalam-alam. No? Gusto mo lang magpasikat sa mga Duterte. Gusto niya kasi Duterte youth siya eh. Diba? So therefore, yung Duterte youth na yan ay hindi po yan para sa bayan. Hindi po yan para sa mamayan, kundi sa eksklusibo lang ng mga Duterte. Ha? Kung gusto po ninyong mag-imbestiga, mag-file po siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. Correct. Alam niya yan. O talaga lang ignorante siya. Masasabi po dito, she's a congresswoman. She knows the rules. O baka nga hindi niya alam ang rules. However, your statement betrays your ignorance of our rules here in this House of Congress. Correct. Ano yung House rules? Mag-imbestiga ka, tapos mag-file ka ng resolution para madinig sa hearing. Ganun po, hindi niya alam eh. Kasi bakit? She was betrayed by her ignorance and blinded faith to the Dutertes. Yun po yun. I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at sila lang ang marunong makipaglaban sa kalaban. Barbers asserted that if Cardema wanted certain resource persons invited to the hearing, she should attend the Quadcom hearings regularly. O ang tanong, bakit Cardema hindi ka maka-attend ng regular meeting ng Quadcom o hearings? Ha? Bakit?
Probably there are some more pressing matters to attend to. Ganon? Oh. Let me emphasize na wala pong monopolyo ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo dito. And following the suggestion of Kong Akop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag nandito lang ang dating Pangulo at ang Vice Presidente, sabi pa ni Barbers. O yan, nakatikim siya. Ha? Tanga-tanga siya eh. She was betrayed by her idiocracy. Ayun, hindi ignorance. Kasi ignorance of the law excuses no one. Ganon din. Mambabatas siya. Alam niya siguro yung rules dyan nila sa Kongreso. O ba't di niya masabi-sabi yun? Bakit niya pinupulaan yung mga kapwa niya mambabatas para lang sabihin, maganon siya, mapalakpakan siya? Ano yun? Self-exaltation? Diba? Pakitang tao. Yung po yun. Dahil alam niya, ginamit niya ang Duterte para maging congresswoman siya. Ayan lang yan. Ay, nako. Oh, wag niyong solohin ang pagmamahal sa bayan. Hindi kayo ang tunay na nagmamahal sa bayan. Ang tunay na nagmamahal sa bayan dapat maging patas. Wala kang kikilingan sa kaliwa, wala kang kikilingan sa kanan, kundi gitna ka. Mambabatas ka, lawmaker ka. Eh ang ginawa mo, kumampi ka kay Duterte. Bakit? Kasi Duterte yun eh. Pangalan pa lang, bias na mga kababayan. Di po ba? Nasaan ng partiality mo? Ni hindi ka nga umaattend pala ng Quadcom hearing tapos magsasalita ka ng ganyan. You are betrayed by your idiocracy. Ayun yun. Hindi siya ignorance. Alam niya, hindi siya ignorante. She is an idiot. Ay, nako, mga kababayan. You are betrayed by your idiocracy. O dito yan sabi, a group or people, a society or a group that controlled or by consists of people by law intelligence. Ayun. O, bakit? Kasi idiot eh. Di ba? You are betrayed by your idiocracy. Idiocracy. Ayan. Pasensya ka. O ngayon, yung sinasabi niyang MPA, umalma naman si Castro sa kanya. O pati si Benny Abante may sinabi doon eh. No? Napanood ko po. Patas lang, sabi ni Benny Abante. Diba? O itong si Teachers Party List, si Castro. Ayan, nagsalita na naman siya. Diba? Sabi niya, paulit-ulit ang manifestation na yan. 3 beses ko lang narinig yan. No? Na palagi silang tinitira. Eh kung MPA naman pala si Castro, ako rin, ayaw ko rin kay Castro kasi panay ang kontra dati. O ngayon, nakikita naman natin na mukhang may sense naman. Hindi sa kinakampihan natin siya. Huwag niyong tirahin kasi wala naman kayong pruebang MPA siya. Kung talagang MPA siya, dapat hinulin na siya. At saka yung grupo niya. O, di ba? Ito pa sabi niya ni Castro, I know idol mo si former President Duterte kahit na ang ating BC. Pero ang dapat po ang tingnan natin dito yung kapakanan ng ating mga kabataan. Correct! Isa pa po, hindi natin pinapayagan sa ating committee ang pagdisrespeto sa ating mga resource person. Narinig ko na rin yan, binagambanggit ang mga resource person na nandito. Oo. Nagiging irrational ang ganitong statement ng ating colleague. Sana hindi na maulit ito at maasa natin sa mga susunod na hearing si Representative Cardema na tumulong siya sa atin na humarap ng truth dito sa ginagawa natin sa Quadcom at iba pang pang-hearing. Correct. Hindi nga visible ito sa mga hearing eh. Tapos pagdating lang ng mga idol niya, nandun siya. So ibig sabihin, nandun siya to protect the Dutertes. Not for the interest of the Filipino people. Malaman ng katotohanan saan galing yung mga bank waivers, yung mga bank account na yan. Ilang libo ang napatay na kabataan, mga inosenteng kabataan sa drug war ni Digong, gawa ng EJK. Oh. Tapos siya nandun lang siya naging visible sa Quadcom nung araw na yon dahil nandun yung mga amo niya, asong ulol din pala siya, mga kababayan. 'Di ba? Sinong hindi mababanas diyan? Sinong hindi magagalit dyan? Wala kayong monopolyo ng pagmamahal sa bansa. Bakit nakipagbakbakan na ba kayo sa mga MPA, sa mga insurgents? Nakipagbakbakan ba kayo sa West Philippine Sea nung binubuli ang ating mga fishermen at mga kasundaluduhan o mga PCG? O di ba may matutulang pa ng daliri? Ano ang sinabi mo, Cardema, about the West Philippine Sea? Anong sinabi mo about the illegal pogos? Yung mga torture, mga sex slavery, human trafficking. Ano statement ninyo? Wala, kasi yon si Digong
Gusto niya ipamagay ang West Philippine Sea sa Chekwa. Inamin niya, lolo niya, Chekwa. Eh di nanay niya, Chekwa. Kakampi kayo ng Chekwa. Yung amo mo, kakampi ng Chekwa. Gustong ibigay ang Pilipinas sa Chekwa. Pero kayo okay lang. Okay lang. Pagdating dyan sa mga libo-libong namatay ng mga inosente na gawa ng utos ni Duterte sa drug war, inamin niya eh. Command responsibility sa kanya yan. O, tapos kayo, todo depensa? Wow! Wala akong pakialam kung how many votes that he get, how many votes she got. Nothing. It doesn't matter anymore. What matters right now is the present situation. Huwag kang magbalik tanaw, nandyan na sila eh. Umupo na, nakaupo na. What matters really now is what they can do for this country. Hindi sa boto. Nagtiwala ang taong bayan na gagawin nila ang tama, pero ano ang binigay nila? Baluktot. Pag nanakaw, yang si Pusit, hindi makapagdepensa ng kanyang budget. Tapos todo depensa kayo? Nilalayon yung usapin sa NPA, sa insurgents. Eh sabi ni General Browner, 4 na lang na France yan. Wala na yan. Gusto nang tapusin so we can concentrate on our external defense by the threat of this Chinese sa ating West Philippine Sea. Pero kayo iniiba nyo usapan. Diba? Ang galing nyong mag-deflect eh. Tapos palakpak kayo. So, ibig sabihin, pinapalakpakan nyo ang pagpatay sa mga kapwa nyo Pilipinong inosente na dulot ng drug on war ni Digong na inutos niya. Gunggong pala kayo eh. Oh. Now, punta naman tayo dito ngayon kay Pangulong Marcos. Kasi po, right after na magbitaw si Digong na, sige, ito, pakita ko sa inyo. Ayan po. Ha? I'm asking the ICC to hurry up and if possible, they can come here and start their investigation tomorrow. So yan, ibinibigay na ni Digong yung sarili niya sa ICC. Inuudyokan niya na ang ICC. Punta na kayo ng Pilipinas, imbestigahan nyo na ako ngayon. O ngayon, natanong po dyan ng Pangulo, ha? Na pwede na bang papasukin ng ICC? Ano ang take ninyo? O siyempre, ang Pangulo yan. Hindi kagad-agad yung kakagat sa mga sinasabi lang ni Digong. No, pinipilter po ng Pangulo ang bawat mga statement na sasabihin dahil tiyak yan matatanong at matatanong siya dyan. O yan na nga po nangyari. Ayan no. Unang sinabi ang nagsalita dyan si E.S. Bersamin. Ha? May sinabi po si E.S. Bersamin. O ngayon, follow up kay Pangulo. Anong sabi niya? Marcos, government won't help ICC but to comply with Interpol over drug war probe. Ganun pa rin ang panuntunan ng Pangulo. Hindi pa rin makikikooperate ang ating gobyerno sa ICC. If they want, they can use the Interpol. O diba? O dito, basahin natin. While President Marcos reiterated, inulit, that his administration will not cooperate with any ICC initiative investigation on former President Duterte, he stressed that the Philippines has to live up to its obligations to Interpol once the ICC seeks the latter's intervention. Paano mangyari yan? Halimbawa, sinabi na ng ICC sa Interpol, hanapin nyo tong taong to. Red notice. Hahanapin si Digong. Si Digong nasa Pilipinas lang. Ano gagawin? Hindi nga ICC yung pupunta sa Pilipinas, kundi Interpol. Ang Interpol, meron tayong cooperation dyan. Ang laki ng utang din natin sa Interpol dahil nakita si Tebes kung nasaan. Hindi nga lang na ibabalik pa. Ngayon, anong sabi ng Pangulo? We will fulfill our obligations sa Interpol, hindi sa ICC. Di ba? Marcos has maintained the statement of E.S. Bersamin that the palace will not get in the way of Duterte's desire to be investigated by the ICC after he dared the body to probe his bloody war immediately. Ito po ang sabi ng Pangulo. As the comment of the ES, the former Chief Justice, if iyon yung ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang sa mga ICC. Di lang kami tutulong. Correct. So, ibig sabihin ng Pangulo, okay, you can come in. But, do not ask my government to cooperate with you. Do not ask my government to help you. Kung gusto nyo, dumiretsa kayo kay Digong. Parang ganun ang pagkaka-interpret ko. Hindi namin kayo haharangan. Interviewin nyo si Digong, imbestigahan nyo. Pero pag
gagamit na kayo ng mga nasa ahensya namin tulad ng police, NBI, DOJ, o whatever have you, they are not obligated to help you. Yun po yun. Di lang ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga sa ICC, nasa kanya na yun. Correct. Private na siya. Wala na kaming desisyon doon. I agree. The President also stood by his previous pronouncement that his administration will not cooperate with the ICC, but he reaffirmed the country's obligation to the Interpol. Siyempre, hindi naman tayo kumakala sa Interpol. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to these obligations. Correct. Tama naman. With the possible move of the ICC to seek the Interpol transmit a red notice to the Philippine authorities against the former president, Marcos refused to make a comment on the government position once Duterte is probed under the ICC through the Interpol's notice. Ito ang sabi ng Pangulo. We'll see. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Oo nga, hindi pa naman gumagalaw ang ICC. Nangunguna na kayo. Di ba? Ito. Meanwhile, the chief executive said the DOJ will have to make the assessment of piling up cases based on the investigations happening now over the drug-related killings during the time of Duterte. Sinabi niya, yung bang ipag-amin ng Pangulo na siya ay pumapatay, siya ang nag-uutos pumatay, ano ang sabi dito? Right now, that is being done by the PNP. Nag-iimbestiga ng PNP. And so we are waiting for their findings. But all of the testimony that was given yesterday really will be taken in. Will be assessed to see in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make the assessment. Correct. Hindi basta-basta. Kasi po ang sabi ni NBI Director at ES Bersamin, na para mag-move forward yung kaso, ay dapat may mag-file ng kaso. May biktima o pamilya ng biktima, sino man ang biktima ng war on drugs ng EJK ni Digong, ay may mag-file ng kaso. Doon magsisimula ng investigasyon. Kaya tamang sabi ng Pangulo, even though nag-iimbestiga ang PNP, kailangan may mag-file pa rin ng kaso. Ito pa dagdag ng Pangulo, we are always monitoring all of these things because the question of extrajudicial killing has not yet been answered. Who is responsible? And we have some of the mothers of the victims over there, and up to now, they have not seen justice for the murders of their children. That is the DOJ responsibility to continue to examine all bits of comments, of statements, of testimonies to see that justice, to see that justifies the case to be filed. Correct. I agree with the President. So, hindi tayo makikipag-cooperate pa rin daw. Pero kung gusto ni Digong na makipag-usap sa ICC, gusto niyang imbestigahan siya ng ICC, sa kanya yun. Sinabi niya, come here na, di punta na ng ICC. Hindi naman sila uurungan ng ICC siguro at hindi naman pipigilan ng gobyerno. Huwag kayong mag-imbestiga. Sabi na ng Pangulo, hindi lang kami makikikooperate. Siguro pag may tatanungin na yung police o NBI, wala silang makukuha. Wala silang makukuhang cooperation. Now, ano po ang sabi ng PNP just in case the ICC asked the Interpol to arrest Duterte? Inquirer. PNP, ready to assist if Interpol enforces arrest warrant versus Duterte. Ayun po. Sabi ng Pangulo, di ba? Kung through Interpol, we have obligations to Interpol. Makikikooperate. Pero pag ICC lang, no. Tama naman. Ito po ang sabi ni Police Spokesperson Brigadier General Jean Pajardo. When the time comes that they seek our assistance, yung Interpol, then the PNP is ready to provide the necessary assistance. Ayan. Yun lang ang sabi ng police. If a warrant of arrest is issued and the Interpol asks for assistance, then the PSP is bound by the security protocol with respect to the assistance to be provided with our foreign counterparts. Okay? So yan po.
There are existing mechanisms in terms of security assistance. There is no need to prepare for it because the mechanisms already work. This will not be the first time the Philippine National Police to extend assistance to our foreign counterparts in terms of arresting individual subjects, particularly those of red notices being issued by the Interpol. O meron na palang experience niya ng mga kapulisan. So yan po, mga kababayan, no? Malinaw po ang sabi ng Pangulong Marcos. Hindi pa rin makikiko-operate ang Philippine government sa ICC. However, we have an obligation with the Interpol. Just in case ICC goes to Interpol route and they issued a red notice arrest warrant, PMP will oblige to that obligation. Ayun din ang sabi ng Pangulo. We have an obligation to the Interpol. Okay, pero hindi sa ICC. At ganun din po, kinastigo ng mga mambabatas ang neophyte na Duterte Youth representative na si Drixie Cardema na siya pong nagmataas. Kala niya masisermonan niya ang mga mambabatas. Akala ng mga Duterte at mga fans nila sila lang ang may monopolyo ng pagiging makabayan. Hindi po. Maka-Duterte lang kayo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.